Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayon ni San Juan. Siya ang pinakabatang apostol ni Jesus. At siya rin ang tumulad. Kapistahan ngayon ni San Juan. Siya ang pinakabatang apostol ni Jesus. At siya rin ang sumulat ng ika-4 na ebanghelyo. Kaya siya ay apostol at ebanghelista. Sinisimulan natin ngayon basahin ang mga liham ni San Juan. May 3 liham si San Juan. Ang una, pinakamahaba, 5 chapters. Ang ikalawa at ikatlo ay tig-iisang chapters lang. Kahit na maiksi lang ang 3 ito, pero malaman sila, lalo na ang unang liham. Maraming mahahalagang katotohanan ang kanyang ipinapahayag. Nagsimula ang may akda. Ang mga minamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Sino ba ang sinusulatan? Sino ang sumusulat? Tungkol kanino ang topic ng liham? Walang pangalan ang sinasabi, pero mahuhulaan natin sa nilalaman ng sulat. Ang sinusulatan ay ang mga Kristiyano, mga mananampalataya, marahil sa paligid ng lugar ng Ephesus kung saan tumira si Juan. Sila ay tinutukso sa kanilang pananampalataya tungkol sa pagkatao ni Jesus, na si Jesus daw ay hindi tunay na tao. Ang sumulat ay si Juan at ang mga kasama niya sa kanyang community na nakasama rin ni Jesus. Kilala din nila si Jesus. Mga saksi sila tungkol kay Jesus. Hindi lang siya mag-isa. Ang laman ng sulat na ito ay tungkol kay Jesus. Siya ay ang salita ng Diyos at ang buhay na kasama ng Diyos na ngayon ay naging tao. Kaya nakita nila siya, narinig at nahipo. Konkreto siya. Mga saksi sila ni Jesus. Ipinapahayag at tinuturo nila siya kasi nakita nga nila siya at narinig. Bakit nila ginagawa ito? Upang makasama din nila ang mga Kristiyano na sinusulatan nila. Makasama sa kanilang pakikiisa sa Ama at kay Jesus. Kung mangyayari ito, makikihati sila sa kagalakan nila.
at magiging lubos ang kanilang kagalakan. Nagpapahayag tayo tungkol kay Jesus upang ang mga tao ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Naranasan natin na masaya tayo kapag kasama natin at related tayo kay Jesus. Gusto natin ang iba ay makaranas din ng ganitong kasiyahan. Kaya it is not out of selfishness or the desire to dominate that we evangelize. We evangelize in order to share our joy. Kaya mahirap na magpahayag tungkol kay Kristo kung hindi tayo masaya sa ating pagiging Kristiyano. Gusto nating ibahagi ang ating kagalakan sa Diyos. Kaya tayo ay nagsasalita tungkol kay Kristo. Ang Kristong ating ipinapahayag ay hindi lang isang ideya. Siya ay tunay na tao na may laman, na nahihipo, naririnig at nakikita. Pero tunay din siya na Diyos, kasi siya ay ang salita ng Diyos sa simula pa, at siya ang buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, O Diyos, na maibahagi sa lalong maraming tao ang aming kagalakan sa aming pakikiisa kay Jesus na iyong anak. Sana maranasan din ng mas maraming tao ang kagalakang ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.